kasi ganun. Tapos ka na, ha? Layo. 1, 2, Na 1, tayo? 2, 3, pang-apat. Sige po, start na po. Good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi ay muli po tayo mag-worship. Welcome po sa lahat. Dyan po sa ibang bansa, dito po sa atin sa Philippines. Habang palapit ang bagyo, tayo po ngayon ay mag-worship. Pag-pray natin na hindi tayo maapektuhan ng sobra at ipasa natin. So ngayong gabi ay ako po ang inyong presider. At sa ating opening song, atin pong awitin ang He Leadeth Me. At ang ating pong opening prayer, na pangunahan po tayo ni Brother Godwin. Dito pala makikita. Yun. At sa atin pong special number, napapangunahan po tayo ni Tita Min. At sa atin pong testimony, yan lahat po. Kuya Vince, Ate Anjo, Tita Min, si AL, si Tita Pilipinas. Ayan. Tsaka sa message ni Kuya Herson. At sa may question and answer pa dito. At saka sa ating gathering of prayer na pangunahan po tayo na of prayer request. Na pangunahan tayo ni Nanay Grace at sa closing prayer din niya. Para po sa ating closing song ay atin yung awitin ang Pour in the Blood para sa closing song. Yun po ang ating programa sa gabing ito. Ay, ayaw. Huwag mo ka hihilahin. Dapat yung ganun-ganun muna bago mo ano. Opening song na po tayo. Wait lang. Start na. Sandali. End show. He leadeth me. Yung ano. Dwayne? Inuulunan ko yan. Inuunanan ko yan. Dwayne. Tapos papato mo yung pa. For our opening song, start ko na lang. He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. May? He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful word be, for by his hand Hindi ako he makaupo ng maayos. leadeth me. Tita Grace? Sometimes with scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by water still or troubled sea, still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth... Ay, wait, dapat yung ano eh. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful power I would be, for by
His hand he leadeth me. Filipinas. Eto pala. Eto. Wait lang. Verse 6. Eto. Ala, nagulo na. Lord, I would place my hand in thine, nor evermore, nor repine, content whatever lot I see, since this my God that leadeth me. Anyone? He leadeth me, he leadeth me by his own hand. He leadeth me. He is faithful where I would, for by his hand. Leader me. Alam mo, hindi ka naririnig. Last stanza, Filipinas. And when my task on earth is done, and by thy grace the victory is won, in dance cold grave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. Anyone? He leadeth me. He leadeth me by his hand. He leadeth me. His faithful power I would be, for by his hand he leadeth me. Tapos na? Yes. Pray. Di pa. Start pa lang. Tayo po ay magdasal. Prayer. Dasal, tulungan niyo po kami sa aming mga bagyo na po to. Sana po Prayer. tulungan niyo po kami na wala po ang bagyo na ito at tulungan niyo rin po kami sa aming mga gawain. Lord, i-bless niyo po ang mga tao na dinaanan ng bagyo at kami din po. Tulungan niyo po kami na makabangon sa lahat ng kahirapan. Bigyan niyo po kami ng lakas at katalinuhan. Amin po salamat sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayaw. Lalakasan mo kasi hindi marinig pag bumubulong ka. Tita Minda, special number. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life upon for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, ayan, oh, perfect redemption, the
purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give the glory great he hath done. Great things he hath taught us, great things done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But before we're higher and greater will be our wonder, our transport. Nandito si Ate Abby. As Ay, sorry. we praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and giving the glory, great things he has done. Amen. Okay. May bago tayong video. Wala ka. Ano, yung mag-share po ng God's goodness for this week, si EL at saka si Tita Minda ulit. Ha? Ikaw Kami ulit, Tin. Oo. Yung goodness na ano namin, kami ay na-save from sawa, yung buklat na thanks dun sa mga pets. Dahil kung hindi sila nag-ingay, hindi namin alam na meron na palang sawang malaki dyan sa may santol. And thanks God kasi bago nangyari yon, nakapagpa-trim ako ng mga puno. Eh kung nagkataon na hindi na-trim yon, maybe pag ganun-ganun na lang yung sawa, siguro palipat-lipat na kung saan-saan hanggang makarating dito sa tuktok namin. So thanks God at before na mangyari yon, itinuro niya kung ano nung dapat mangyari. Yun. Pag EL, anong good? Si EL. Oh, ikaw daw. Magsalita ka, halika. Oh, halika. Oh, mag-thank you ka kay Lord na natututo ka mag-aral. Dali. Sabihin mo. Ayan oh, nakatingin sila. Sabihin mo. Thank you po. Dali. Hindi, nagpre-pray na siya. Hindi niya alam. Sabi ko, mag-thank you. Oh, next na kung sino. Wala kasi yung dalawa ngayon si Kuya Vincent at saka si Ate Anjo. Baka busy ulit kasi month end. So, ayan, mag-thank you na lang tayong lahat na sana yung bagyo maprotektahan tayo ni Lord. Yun. Oh, iyon yung isang prayer po natin na yun. Walang mag-share pa ng ibang God's goodness nila this week? Si Goldwyn?
Goodness ba? Oo. Ano po, yung mabuti pong nangyari sa akin, yung ano po, ano po, yung ligtas po tayo nung kainta. Kasi po marami po nagland po. 5. Hinta! Ano? Kinta. Ano yon? Kinta. Maraming Kainta? salamat po. Kasi ano po, kaunti lang po yung ano. Ay, yung Tsaka po bagyo. napapanood ko po sa balita. Ang dami daw binabahan na mga palayan. Tapos po, okay na daw po yung ano. Yun po. Yung nagbigay po siya ng bless. Matataas po din yung mga grado ko. Wow. Wow. Amen. Yun na. Wala na po ba? Kung wala na, siguro let's proceed sa message. Okay. Magandang umaga magandang gabi sa inyong lahat. Abby, good morning, Abby. How are you doing? Okay. Ngayon, ang tagabasa natin uli, hihilingin natin si Glenn at saka si Duang. Okay? And then, ngayon, isasama din natin si Tin. Tin, kayong tatlo ang tagabasa ngayon. Okay? So, pupunta tayo ngayon dun sa Revelation. May dalawa tayo i-explain ngayon o papag-aralan. Gusto ko na, hihilingin ko na basahin ninyo sa Tagalog. Okay? Glenn, pakibasa mo nga yung Revelation chapter 13 verse 3 at saka 4. Tapos si Dwayne, pakibasa yung verses 6 and 7. 6 and 7. At pagkatapos si Glenn, pakibasa niya yung 8, 9, and 10. So, okay? Lola, mother ko, mami ko. Revelation chapter 13 verses 3 and 4. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang buong lupay nang dilala sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Okay. Ang ating i-explain o papag-aralan ngayong umaga na ngayong yan sa Pilipinas, umaga dito sa US, ay yung pagkasugat nitong first beast na ito. Na ikamatay, sabi niya. Paano siya nasugatan? Ano yung ibig sabihin noon? Okay, nasugatan siya na ikamatay pagkatapos mabubuhay na muli. Parang itong first beast na ito yung Antichrist, ito yung blasphemous power na pinag-aralan natin noon. Parang kinokopya talaga yung nangyari sa Panginoong Jesus. Nasugatan ng Panginoon, ikamatay, pero nag-resurrect din ng Panginoong Jesus. Ganito din ang mangyari dito sa first beast. Okay? Dadako tayo ngayon doon sa susunod. Christine? Si Tim ba o si Bandoy? 6 verse 7 ba ko ya? Okay. Revelation 13 verse 6 and 7. Sabi dito, at binuka niya
ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kanya na makipagbakas sa mga banal at pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Okay? Then, so nakikipagbakas siya doon sa mga banal, sabi dito. Make war with the saints and to overcome them. Yan ang sabi sa English. Okay, ngayon, dadako tayo doon sa huli. Si Glenn, ano? Sino yung naka-assign sa last? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya. Ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Kung ang sino man ay may pakinig ay makinig. Kung ang sino man ay sa pagkabihag ay sa pagkabihag paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Okay, maganda yung verse 10 na yun, yung huling part. Narito ang ng pagtatiyaga ng mga at pananampalataya ng mga banal. Sana masumpungan tayo lahat na may pagtitiyaga tayo at saka meron tayong pananampalataya kahit ganito ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ang ating explain po ngayon kung ano po yung tabak. Kasi sabi sa verse 10, kung ang sino man ay sa pagkabihag, paroroon siya. Parang kung ano yung itinanim mo, yun din yung whatever you sow is what you reap. Yun yung parang sinasabi ng verse 10. At kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamamatay sa tabak. So sinasabi dito ngayon, dito sa ating binasa, na itong first beast na ito ay he making war with the saints of God. Ano yung gamit niya? Kasi pinag-aralan natin dito na itong first beast na ito ay it's a religious power, pero kasama niya yung 10 horns. Yung 10 horns, yung civil power ginagamit noong first beast para to make war. Ngayon, noong huli, sabi sa verse 10 na itong kung sino man yung bumibihag, mabibihig din siya. Kung sino man sa papatay sa tabak, dapat siyang mamamatay sa tabak. Parang kung ano yung ginamit niya na pagpatay doon sa mga banal, yun din ang yung tabak na ginagamit niya, magagamit din para sa kanya. Ano yung tabak na pumatay dito sa first beast? The sword that was used against this first beast. Sa Bible, may dalawang klase ng tabak. Hihilingin natin si Tin. Tin, kung pakibasa mo nga yung Hebrews chapter 4 and verse 12 at saka si Glenn, hihilingin natin na pakibasa din niya yung Romans chapter 13. Doon tayo ngayon magko-concentrate. Okay? Hebrews chapter 4 and verse 12, tapos yung Romans chapter 13 verses 1, 2 to 4. Hebrews 4 verse 12, tama. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow,
and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay? So sabi doon na yung the word of God is sharper than two-edged sword. Aha. So yung salita ng Panginoon ayon sa banal na kasulatan ay tabak. Ano? Ano ito sa Yan yung dalawa? armas ng nagsisampalataya sa Panginoon. No? Ito yung weapon natin. Bakit ang Bible, ang tanong ko ngayon sa atin, bakit ang Bible ay considered na tabak? It is considered the two-edged sword. Ano sa palagay po ninyo? Bakit? Parang kanyan, parang surgery na parang masakit siya minsan na pakinggan, pero sabi sa Timothy na for correction, for rebuke, para maging tayo, maging perfect sa ingatan ng Panginoon. Aha. Okay, maganda yon, tama. Ano pa? Bakit considered na tabak? Ito yung weapon ng Christians. We do not have any guns, any nuclear weapons, pero ang ating tabak sa huling panahon, sa pakikipagbaka sa mundong ito, ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Ano? Maalala ninyo yung karanasan ng Panginoong Jesus noong nandun siya sa wilderness. He fasted for 40 days and 40 nights. He prayed and he fasted for 40 days and 40 nights. And then after that, he was tempted by the devil. Tapos, ano yung tinempt siya 3 times noong devil ang Panginoong Jesus. Ano yung ginamit ng Panginoong Jesus para maligtas siya doon sa mga temptations ni Satanas? Sabi niya, it is written. Aha, it is written. Yeah? Yun yung ginamit ng Panginoong Jesus. Yeah. Sa huling panahon, we will be subjected to many trials, to many temptations. At matatagpuan natin na yung salita ng Panginoon, yan yung talagang tabak, magiging tabak natin. Kaya, ang salita ng Panginoon, it will be our sword in the end of time. Kaya dapat tayo ngayon, we must be, sabi ni Mrs. White doon sa Great Controversy, ngayon dapat natin na tinetes yung mga promises ng Panginoon. We should know by experience the truthfulness of the promises of God into our personal experience. Sinasabi ko sa man ako mag-preach that the best book in the world is no other than the Word of God. You know, it has been true to my life. It has changed my life a lot. It has opened my mind. You know? Alala niyo yung isinare ko yung experience ko sa inyo na noong graduate ako ng high school, I do not have any plans in life. My plan is to go somewhere else to study. I was planning to go to the PMA to study military. Pero ang Panginoon, sabi niya, I have a plan for you. And you will be bearing my name to all the world. At yan yung nangyari ngayon. By the grace of God, ako na galing ako sa Kapisayan, lumaki doon. God was pleased to put me where I am at now. And that is because of the power of the Word of God. The Word of God changed me. Maalala ko yung first year ko, yung ang Panginoon, nakikilala ko siya first 2 years of my experience in AUP. Maalala ko yung experience na yun na at 4 o'clock in the morning, I had to wake up. Not because I was asked to do so, pero para bang yung aking sarili, nagugutom siya talaga na uuhaw sa salita ng Panginoon. I will wake up early in the morning, 4 o'clock, as if God is waking me up early in the morning, and I will read my Bible for 2 hours, non-stop 2 hours. Tapos maalala ko na umiiyak ako noon kasi na-sense ko na mahal ako ng Panginoon. Tapos
marami akong nakasalanang nagawa in my past, ano? So that was those were my sweetest moments of my experience in AUP. Sa kalikutan mo, Oh, tingnan mo, hanggang umurong na ngayon- naman yung budget. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yun. And the Word of God is really, kung binabasa ko yung salita ng Panginoon, especially in the morning, every morning that I wake up, ay parang yung buhay ko hindi na ganon kapag hindi ko nabasa ang banal na kasulatan. Parang it's part of my life. No? I start the Word of God, and I worship with my kids here almost every day. Kasi sa Sabado hindi na kami nagwo-worship kasi pupunta kami sa church. And so ganon yung ang tabak ay yung salita ng Panginoon. No? Pero may isa pang klase ng tabak na matatagpuan sa Bible. At papag-aralan natin ngayon. Glenn, pakibasa mo ngayon. Romans chapter 13, verses 1 to 4. Bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ihang yaoy, hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos. Sumasalangsang at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanyang sarili, sapagkat ang mga buti kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot na may gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Dala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Okay. Ayan po yung nabanggit po yan yung tabak sa verse 4. Ano po yung tinutukoy ayon sa Romans chapter 13? Ano po yung tinutukoy dito ng kapangyarihan? Nasabi dito, ministro ng Panginoon, ministro ng Diyos. Sabi na, dapat hindi tayo sumasalangsang sapagkat ito, sabi niya, ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi kilabot sa gawang masama. Ano po yung kapangyarihan na sinasabi dito sa Romans chapter 13? Di ba yan yung civil authority ng pamahalaan ng bawat pamahalaan sa buong mundo. The government, the civil authority of the government. Ito yung tinutukoy dito. Sabi dito, may tabak siya. Kilabot sa mga gumagawa ng masama. So ano po yung tinutukoy dito? Yung the civil power is called in the Bible the sword. Ano po? So, ministro ito ng Panginoon. So, papaano tayo ngayon? Tayong mga nananampalataya sa Panginoon, dapat tayo, we must be obedient to the government. Okay? We must be obedient doon sa sinasabi kung sinasabi ng government na kayo ay you have to obey the traffic rules, dapat isa tayo sa mga pinaka-obedient na mga dito sa buong mundo. Ano po? Kasi yan yung sinasabi sa Bible. Okay? Pero may limitation yan. Ano po? Ano po yung limitation natin sa pag-obey sa government? Saan po nagtatapos yung sang-ayon sa banal na kasulatan? Malala niyo yung sinabi ni Peter,
we ought to obey God rather than men. Kung dumating yung punto, kung darating yung punto na yung mga batas ng tao ay sasalungat na siya doon sa batas ng Panginoon, nasaan ang ating loyalty? Ang ating loyalty ay doon sa King of Kings and doon sa Lord of Lords. Okay? Yan yung ating loyalty. Pero hanggat na hindi natin nasasalangsang ang anumang kautusan ng Panginoon, dapat tayo na makikooperate sa government. Now, pinag-aralan natin ngayon, nung nakaraan, there will be laws that will be passed which in form will be an adoration to the first beast. Doon na tayo talaga na makikita kung saan ating loyalty natin sa Panginoon o loyalty natin sa government. Now, our loyalty to God, wala dapat yan na nakaka-interrupt. Dapat ang loyalty natin sa Panginoon ay yun yung first, yun yung last, and yun yung best. Po? Maliwanag po yan sa banal na kasulatan. Ngayon, babalik po tayo doon. So ano ngayon yung sword? What was the sword that was used to inflict a mortal wound against the first beast? Yan yung tabak na sinasabi sa Romans chapter 13. Babalik tayo sa istorya, no? The history was like this. It was France that gives its power and its sword to the first beast. It was France. Pero alam niyo yung 1798, France was in the peakest of its revolution. Tapos sabi niya, we're tired of the Bible, so they burned the Bible, they burned the church. And then pagkatapos yan, they have arrested the Pope in February of 1798. Kaya makikita natin yan, it received the deadly wound. But the deadly wound would be healed. Sabi dito sa verse 3, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Ngayon, dadako tayo ng kaunti dito sa istorya. Magtatapos tayo dito. So, during those 42 months na binabangkit dito sa verse 5, yung 42 months, which is known in history as the middle of ages or the dark of ages. Maalala natin yan, yung history, yung Inquisition na more than 1 million of people were killed. Maalala natin yung history ng Albigenses and the Waldenses. Sino makakaalala yung history ng Waldenses? Yung Waldenses, they were killed. Many of them were mowed down. Tapos there was a story that there were 3,000 mothers with their babies. They went into the cave, and the armies, they suffocated them inside the cave. Because yung mga Waldenses, they were persecuted from the mountains of Alps. They went to other places. Pagkatapos nung talagang nape-persecute na sila doon sa lugar na yon, doon sa Europe, they traveled across the Atlantic Ocean. Tapos alam niyo kung saan sila pumunta? They came to the New World, to the United States. And when they came to the United States, and of course, there were many others who came, yung mga Puritans, maalala natin yung mga Puritans. Nung dumating sila sa US, sabi nila, we're gonna dedicate this land where there is a separation between the civil and the religious power. Kasi doon sa pinanggalingan nila, the church was controlling the state, and then the result was persecution. Kaya dito sa US, ang ating the reason why we have civil and religious
freedom here in the United States is because of the history that we have, that we saw from Revelation chapter 13. The faithfulness, here is the patience of the saints, and here is the patience and the faith of the saints. Yun yung sabi. Yan yung pagtiyatiyaga ng mga banal. Okay? So, history will be repeated again, and God is calling us to be faithful to Him. Our loyalty should only be to Him. Kasi siya lang yung tagapagligtas natin. He is our creator and He is also our redeemer. He is the giver of everything, and He is worthy of all the gratitudes and the praises. Okay? Dito po natin tatapusin itong presentation na ito. At magandang gabi po uli sa Pilipinas. Magandang umaga dito sa US. Question and answer. Sinong may question sa inyo? Doon sa lesson natin. Kuya Ersan, nare-repeat po ba yung yung parang inquisition Yes, sa age it natin? will be. It will be repeated again, and we're going to study that in coming days. Nasa Revelation chapter 17 yan, yung war, the last battle on earth. Pero parang may mamamatay ba or wala na? Or Yeah, sa sunod na lang? There will be a time of trouble before the close of probation, before Jesus will step out of the most holy place in the sanctuary. Okay? Kung wala na tayong intercessor doon, there will be a time of trouble. There will be martyrs, just like John the Baptist who was beheaded. You know? And then there will be the experience of martyrdoms and persecution before a close of probation. Marami doon ang mamamatay katulad ng mga Waldenses, no? But yung persecution na yon, it will be necessary for the proclamation of the gospel. Maraming maaani na katulad ni Apostol Pablo when they will witness, the truthfulness and faithfulness and patience of the saints. Marami yung mahihikayat diyan. Pero after that, the close of probation, there will be another time of trouble which is called the Jacob's trouble, mentioned in Jeremiah, no? Wala na doon ang mamamatay kasi yung mga hinirang ng Panginoon, they were already sealed. They were already sealed. Pagkatapos yan, there will be an international decree, there will be an international decree to kill them. Tapos matutupad yan yung promises ng Panginoon na nasa Psalm chapter 46, Psalm chapter 91. Ayun. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your side, but it will not come near you. Sabi mo. So yung yung 7 last plagues, it will yun mangyayari sa time of trouble? Opo, after the close of probation, kasi yung 7 last plagues, ang sabi doon sa Revelation chapter 15 and 16, yan lang para doon sa mga merong mark of the beast. It will only be for those who have received the mark of the beast. Kaya makikita natin doon na tapos na yung sealing time.
Ang Panginoon magsisil siya ng kanya, Satanas magsisil din niya. And then after that, when the world has finally rejected the last rays of hope and mercy from God and from his servants, then God will pour out the 7 last plagues na wala ng kahalong mercy, ano? Kaya hanggang Meron ngayon, akong tanong. opo. Sige. If you say that God is love, but then on the last 7 plagues, he is going to pour out his wrath without mercy. How can you call him? How can you call him the Tama God yan. of love then? Okay, magandang tanong 'yan. Katulad ba halimbawa ng yung pulis dito sa Amerika, merong pumatay ng tao. Tapos yung pulis yung suspect meron siyang hawak-hawak na baril, pagkatapos makikipaglaban sa pulis. The police will call upon him to surrender. Hey, please drop off your gun, pero yung suspect, he refuses to drop off the gun. Ang police talagang he will be forced to shoot the person. Ngayon ang tanong, yung police ba is he merciful in in stopping this guy from harming other people, or doon sa on the other side, kung yung police pinabayaan niya yun, yung police ba are we going to accuse him that he is very negligent to his responsibility? Ganun din ang Panginoon, Katulad nating parents, when our children, when our kids, they misbehave and we correct them, and sometimes we tell them to have a time out or whatever. Ganun din tayo, maintindihan natin yung Panginoon. Yung mga tao na talagang God has been calling them, He had shown them His love, He has offered them mercy from day to day. Pero they will persist in disobeying Him. Ang Panginoon ay meron siyang karapatan to execute justice, to save other people from being harmed. Yung mga rejectors ng mercy ng Panginoon, from day one na ipanganak sila sa mundong ito, araw-araw yan tinatawagan ng Panginoon yan to return back to Him, but they refuse until their hearts are hardened. That is very impossible for them to come again to repentance and return back to God. So yung rejectors ng mercy ng Panginoon, sila ang pumili noong kanilang kahinanatnan. They have chosen to be excluded away from God. Bakit ang dami ng non-believers? Well, ang tao kasi, yung nature natin kasi ay mas gusto natin yung masama kaysa yung mabuti, Totoo yan sa nature ng tao. Halimbawa, dito may 3 akong anak, boys. May 3 boys. We homeschool them. Kaya wala silang influence na masasama. Hindi nila alam yung mga masasamang they never know how to say things that kids outside normally talk about. Hindi nila alam yon. Pero isang araw pupunta kami doon sa park, may maririnig sila ng mga salita na masasama. Makukuha kami, yung masusurprise na lang kami.
Sinasalita nila yon. Tapos i-explain namin kung ano yung kahulugan na yon, and then they will be surprised. Ganyan tayo kasi. Bakit hindi mo tuturuan yung bata na gumawa ng masama? Gagawa siya ng masama. Natin talaga. Para bang ang Panginoon nagtratrabaho siya kontra sa agos ng tubig, no? You are swimming against the current. Yan yung trabaho ng Panginoon sa ating lahat. Tapos nandito pa tayo sa mundo. All around us you'll see evil influences. Yeah, yun. Parang may mga tao kasi na, may napanood kasi ako ng videos ni Dog Bachelor. Tapos parang in-interview nila yung parang mga iba't ibang tao. Tapos do you believe do you believe in Armageddon or do you believe in the last days, parang ganon. Tapos yeah, it's possible, parang ganon. It's possible, pero anything is possible. Gumaganon lang sila. Pero they don't really care. Parang they don't care about it. Parang ganon. Habang papalapit tayo sa pagdating ng Panginoon, nagpapasama ang mga tao, no? Tingnan niyo na lang dito. Okay. You just imagine what's in the mind of a person that goes into a grocery store and kills people that he doesn't even know. Ititingnan nyo na lang yun, yung mga kasi yung mga nangyari dito sa US ngayon, symptom na meron talagang problema. Hindi problemang moral ang meron ng tao ngayon. Yeah. Ikaw, kung meron kang nakagalit sa trabaho mo, makikipag-ano ka, yung, hoy, bakit mo ako ginanito? Hoy, bakit ganito? Pero itong tao na ito, hindi niya kilala yung pinapatay niya, papasok siya sa isang store, pagkatapos babarilin niya kung sino-sino yung makikita niya sa store. Hindi pa niya nakilala, walang kasalanan yung mga tao sa kanya, binabaril niya. Tayo maintindihan natin kung may nakagalit ka sa susuntukin mo yung tao, maintindihan mo yon kasi yung tao may kasalanan sa iyo. Pero itong tao nito, papasok siya sa isang grocery, pagkatapos papatayin niya kahit sinong tao makita niya. You cannot understand that. Maintindihan mo lang yan kung titingnan mo sa light ng sinasabi ng banal na kasulatan na kapag ang tao wala na siyang Diyos sa kanyang isipan, pwede niyang gawin yung hindi niya may imagine na gawin niya. Kaya dito yung nangyari sa buong mundo natin ngayon na patayin kahit walang rason, hindi mo maintindihan. Symptom yan na talaga ang tao meron siyang problemang malaking moral. At sino lang yung power na Sige. Meron ka. Okay, kung wala ako. Kasi parang nakaka-relate ako sa question. Kasi may nabasa ako sa Bible, sa Ezekiel. Sabi dito, Ezekiel 18 verse 32, sabi dito, "For I have no pleasure in the death of anyone, declares the God, so turn and live." Yung konteksto itong chapter na to, parang yung mga Israel kasi, parang nagkakasala sila. And yung ang Panginoon, nagsabi siya ng mga disaster na pupunta sa kanila. And then, parang hindi nila sinunod yung mga kautusan ng Panginoon. And natupad yung mga punishment nila. Pero parang siguro yung nagtataka ang Panginoon din. Bakit parang gusto niya tayo mamamatay, ganyan, mapunish. Kasi sa exile sila. Pero sabi ng Panginoon, wala akong pleasure sa kamatayan. So, yung tanong ko kuya is, kuan ba ito? Kung ang Panginoon ay wala siyang pleasure, siya ba yung nagbibigay ng
mga punishment, for example, itong pandemic or yung mga bagyo, or wini-withdraw niya lang yung protection niya sa mundo. Tapos ang si Satan yung talaga yung nagbibigay ng mga disaster. Correct. That's true. Yung pinag-aralan natin yung istorya ni Job, ano? Yung nangyari kay Job ay kagagawan niya ng kagaway niya si Satanas. Itong pandemic na ito, galing ito kay Satanas. Hindi galing sa Panginoon. Katulad yung nangyari kay Job, ano, na si Satanas, he inflicted on Job sores. Kaya si Satanas, yung nabasa ko noon na, yung binasa ko noon na may komentary na sabi niya, si Satanas sabi niya, he knows the secret of the laboratories of nature. Yung science, alam niya yan. Ginagamit niya yung science to inflict winds and cyclones and tidal waves and fires. Kayong makikita natin ng mga fires na nangyari diyan sa California. Hindi yan galing sa Panginoon. Galing yan sa kaaway ng Panginoon. Maalala ninyo yung story ni Job? Oh, sabi nung messenger ni Job, oh, there was a fire from heaven that consumed your property, sabi niya. Pero sino yun? Galing ba sa Diyos? Hindi, kagagawan ni Satanas. Yun ang sabi sa istorya ni Job. Kaya Sodom and Gomorrah, sino tinangkas ta? Well, that is a judgment from God. So there are judgments that are from God, just like the lake of fire na makikita natin sa Bible. Pero meron ding galing kay Satanas. Yung Sodom and Gomorrah, it's from God. Yung flood, it is from God. Yung last day judgment against sin and sinners who have rejected God will be from God. Okay, ang tanong uli, babalik ulit tayo dun sa talong. Just ba na gawin ng Panginoon yun? Yes. Discipline is also a part of God's love. Yung pa rin, para sa akin, pahayag din pa rin ng pagmamahal ng Panginoon. Katulad ng parents na nagdidisiplin sa kanyang mga anak. Ano yun? Pahayag ng pagmamahal. Yung magulang na nagdidisiplina sa kanyang anak ay tunay na nagmamahal. Yung magulang na hindi nagdidisiplin sa anak, hindi niya tunay na mahal yung kanyang mga anak. May questions pa? Last na lang. How can we continue to be connected in our everyday life? Okay. To God? Okay, 4 elements. Number 1, by reading the Bible every day. That should be every day. That is our food, spiritual food. And then second, dapat tayo ay nananalangin bawat araw. Nananalangin tayo sa Panginoon. Pangatlo, yung taong kumakain pero hindi nag-e-exercise in the physical world, anong mangyayari sa kanya? Magkakaroon siya ng sakit. At saka marami pa. So kailangan natin yung spiritual exercise. Ano yung spiritual exercise natin? Yan yung evangelism. At pang-apat, yan yung fellowship natin sa isa't isa. You know? Fellowship. That's why the Sabbath is called the Holy Convocation in Leviticus chapter 23 and verse 3. It's a holy convocation. Hindi dahil Sabbath, oh, I will just rest at my house, I will not go. No. We have a holy convocation on the Sabbath day. So 4, reading the Bible, prayer, evangelism, and fellowship. True. Yan lang. Sino pa may questions? Kung wala na,
Ah, dadako na tayo sa closing song. Dwayne, Power in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. Tita Minda. Tita Minda. There is power. Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Mang. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's done. There's wonderful power in the blood. Ay, ikaw pala yung next. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tita Grace. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Kuya Herson. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. For our closing for our gathering of prayer request pala, Tita Grace, tapos closing prayer na din si Tita Grace. Okay. Sino po sa atin ang may mga prayer request? Yung bagyo po sana hindi masyadong lumakas. Kasi napakalakas kasi or humina kung hindi naman niya maiwasang dumaan dito sa Pinas, ganun. Or ma-save or maging safety po ang lahat. Sino pa ang may prayer request na sana tayo lahat ay ma-convert na mabuti para maligtas tayo with our families. Kung meron din. Sige po. Sana walang COVID si Savannah and Madison. Madison has a possible exposure from teacher, and I have a headache, so I hope it will be all gone soon, and for this pandemic to be over soon. Okay. Ate Min? Prayer request ko sana, pag-pray natin si Bong, yung asawa ni Sharon, na sana gumaling na yung fracture ng paa niya. Kasi kawawa rin naman yung mga kids niya na napapabayaan na si Kulot. Kawawa din. Oo nga. May, Glenn, Ike.
po ay yung bagyo po, tapos yung study ko pong module. Sana po malampasan ko rin po. Kasi sobrang hirap po yung music po namin. Kasi po, Ako nga. O, hindi naman ikaw bumagawa. Ang hirap ang tutor. Ang tutoran na natutorture. Nadadamay. Kami matulog eh. Ako ang tutor ni EL, grabe. Natutorture Naman, ako. bilang teacher, Akin naman. sana masagot ko lahat yung module nito. Ang mahirap yung matigas ang ulo, hindi sumusunod. Kung Turo pa ng turo. Kung 5 ang anak mo, di mas mahirap. Kaya Wala nga hindi namang ako nag-tutor nun. Kaya nga hindi ako nag-teacher eh. Mukhang Snow White si mom. Snow White sa buhok. Yeah. wala si Daddy daw. Sino pa? Sino pa ang may prayer request? Daddy. Daddy daw. Yung bagyo, sana umina. Bagyo, sana umina. Bagyo, sana umina. Super Mga typhoon. prayer request natin, sana individually pag-pray natin to ng earnestly. Opo, tama po yan. Wala na sa ayos yun sa pinayusin mo, oh. Wala na dito banda, oh. Pantayin mo. Kung ano yung haba dyan, haba din dito. Wala na? Kung wala na, tayo ay mag-closing prayer na. Ama naming banal, maraming salamat sa pagkakataong muli niyo ibinigay sa amin sa araw pong ito, sa pagtatapos ng Sabat at pag-uumpisa naman sa Amerika ng Sabat nila. Na kahit magkakalayo po kami ay mayroong paraan na kami magkita-kita, magsabay-sabay na mag-aral sa inyong mga banal na salita. Nawa Panginoon, bendisyonan mo ang aming napag-aralan ngayon na kapag dumating ang panahon na ang batas ng gobyerno ay sasalungat sa batas nyo, kayo po ang pipiliin namin. Alam namin na malapit nang magtapos ang buhay dito sa mundong ito. Sa nakikita namin mga signs, nawa Panginoon ay tulungan nyo kaming kumapit at manampalataya upang sa ganon ang aming pamilya, ang De La Cruz Clan, lahat ng miyembro nito ay manumbalik sa inyo upang walang mahihiwalay, kami lahat ay maliligtas. Marami pong mga prayer request na aming inilatag sa inyong paanan ngayong gabing ito. Unang-una po sa lahat ang parating na bagyo na nagbabadya na ito'y maging super typhoon. Tulungan mo po kami. Ang lahat ng mga taong ang mga lugar na dadaanan nito. Nawa Panginoon ay tulungan mo kaming maghanda at kung ito ay maglalandfall, nawa Panginoon ay huwag mo kaming pababayaan at maligtas kami sa kapahamakan, sa kamatayan at ang aming mga kabuhayan ay hindi maapektuhan. Idinadalangin po namin si Bong na kasalukuyang in pain sa kanyang fracture. Nawa Panginoon ay tulungan mo po siyang gumaling. Naway malapatan ng kaukulang lunas, magandang gamot upang hindi siya mag-suffer, Panginoon. At sa madaling panahon ito ay gumaling ng lubusan upang magampanan niya
at ng distant learning. Tulungan mo po silang maging mas kanilang pag-aaral upang hindi mahirapan ang kanilang mga sa tuturo sa kanila. Idinidalangin din namin, Panginoon, na ang lahat ng miyembro ng aming angkan ay muling magbalik sa pananampalataya, magsama-sama kaming magpuri sa inyo at manatiling tapat hanggang sa kayo ay dumating. Marami kaming mga gustong kahilingan na hingin sa inyong banal na pangalan. Ngunit alam ninyo ang pinakamabuti para sa amin. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hi, Abby! Hey, tita. Ay, kumusta? Abi. Ate Abby, kumusta? Mabuti. I mean, gumising Anong ako. I nafe-feel have a mo? migraine. I have a headache. But I already took my medicine, so I hope it's going to work. Kaya ako Abby, naka-sunglasses I because forgot your prayer request. it's okay, tita. I mean, Savannah started having sore throat For you tonight. yesterday. Okay. I-try And mo then nga yung pang-amoy mo. No, anong pang-amoy? Tingnan mo kung i-test mo kung nakakaamoy ka. At saka yung panlasa mo. Oh no, I still can taste the coffee. I just have a headache. That's it. It's like almost a weekly thing for me. Pero si Madison tsaka si Savannah, si Maddie, yung teacher niya, she's on quarantine right now because of coronavirus. And then si Madison, she has a cold, pero wala namang sore throat and walang fever, so that's good. She's still eating, so there's only one symptom out of the many symptoms of corona, so I'm doubting whether she has it or not. Si Savannah naman, she started having sore throat yesterday and she has a cold, but she's still eating and she doesn't have a fever, so yun lang. I'll get Actually, them